siyempre nga kapag mga millennials talaga yung mga tuturuan natin ay talagang madaling ma-develop yung critical thinking skills nila, yung creativity, yung communication skills and collaboration. Siyempre kasi sa school pa lang, um, talagang dinedevelop na yun. Kaya kailangan yung curriculum natin na ini-implement, yung pinaplano nating curriculum for them. Tapos siyempre, dumadaan siya sa evaluation. Kailangan talaga na tayo, yung mga developers ng curriculum, o siyempre, yung mga members ng curriculum, kailangan talaga ng mga curriculum na ini-implement and dine-develop nila ay talagang makakatulong sa ating mga learners, lalo na sa 21st century learners natin. Dito din sa ano ni Law and Glover 2000, New Future of Education, sinasabi nila dito na kailangan the learners in learning how to learn, learning as a complete journey, learning as a lifelong process, and teacher as a learner. So, kailangan talaga na matutunan natin kung paano matuto. And then, siyempre, teacher as a learner. So, kailangan yung mga teachers natin talaga, tayo, as a teacher, kailangan maging learner din tayo kasi teaching is a lifelong process nga. Lifelong learners din. So, kailangan talaga na mag-aral lang tayo ng mag-aral and mag-search na mag-search kung anong dapat natin matutunan pa para may ma-share tayo sa ating mga student. There are several developments which significantly influence curriculum development and teaching and learning in the 21st century. Sabi daw, ano daw yung mga developments na yun? Una daw po, increasing discoveries on how the human brain works. Ayun. Siyempre, time goes by, marami talaga ng mga researchers and mga evaluators na may mga discovery sila, lalo na mga talagang nasa field. Next one is yung idea of learning style and thinking preferences. So, siyempre, every year, nade-develop talaga yung mga learning styles natin para mas nag-i-improve, and siyempre yung mga teaching preferences natin ay mas nadadagdagan kasi habang nag-implement tayo ng mga curriculums, tapos siyempre na under development siya, so talagang i-evaluate din kung ano yung mas mga magandang teaching preferences and yung idea na teaching strategies, lalo na sa ating mga special learners. Kasi siyempre, kailangan talaga ng modification, accommodations, and classroom interventions para sa kanila. So, kailangan talaga yung idea of learning styles natin, yung learning techniques natin, o yung learning strategies natin ay mas angkop o mas develop siya. So, siyempre, dito din, kailangan yung ICT integration in education. So, meron tayo sa mga schools, meron bagang mga computer laboratory. Siyempre, na man yung ICT talaga. So, yung mga estudyante natin nagiging computer literate, nagiging information and media literate. So, kasi mayroon tayo nitong tinatawag na ICT integration. So, lastly is the development of learning organization. So, nandito din po sa development yung development ng learning organization. So, meron po talaga tayo na mga organization na tumutulong para makapag-input pa ng knowledge sa ating curriculum. Tapos kung ano po yung mga dapat nating gawin as a
curriculum leaders kung ano yung mga roles, kung ano yung mga learning styles and learning approaches or techniques na kailangan natin gawin sa pag-implement na curriculum. So, siyempre, dito, meron din tayong tinatawag na mga challenges and disadvantages. Kasi alam naman natin na the role of teacher will continue evolve, lalo na ngayon na nasa 21st century learning na tayo. So, the role of teacher as a curriculum leader will continue to remain crucial in ensuring the success of the education system and in making the curriculum relevant and responsive to the needs of the learners and in the society. So, one of the challenges nga daw po ng 21st century learning to the curriculum leaders sa ating po ng mga teachers is to develop habits of the mind among the learners. Yung pag-develop daw po ng habit of the mind, ito po ay according to Costa and Galix noong 2009. Na-identified nila na mga following habits of the minds dapat ng mga estudyante na nahihirapan po tayo na i-input o makita sa mga bata ngayon 21st century, lalo na po talaga na mga millennial sila, ay ito pong independent thinkers. Think before they act. Be more self-motivated. Be more inquisitive. Pay attention to details. Take pride in work. Be more diligent and persistent, enjoying work through the work. Think for themselves, not always follow another's head. Generate their own thoughts. Be self-directed. Use strategies of problem solving. Transfer knowledge and apply to new situations. Have confidence, be able to take risks. Support answers so that they can show evidence of their thinking. Communicate with each other, work it if together. So, ibubuod na lang po natin, So, siyempre, mga 21st century learners, yung mga tuturuan natin, talagang mahihirapan yung teachers na mag-conduct na itong habit of the mind. Bakit po? Kasi yung mga learners natin ay more on exposed sila sa internet and sa Google. Minsan inaasa na lang yung mga gagawin, mga research ay copy-paste ang ginagawa sa Google. And siyempre, marami pa rin iba na talagang siyempre, mga talaga sa gadgets. Kaya yung mga nila, nahihirapan silang mag-focus and mag-focus sa studies o sa mga gagawin nilang task. Yung iba nga dyan, gagawa pa ng, imbis na gagawa na lang ng mga assignments, projects, o kung ano pa man nagawaan sa school. Yan, may mga mag-games pa, mag-Facebook, ano pa man social medias o kung ano pa man na yan. Kaya yung nila, yung mga ginagawa o dapat gawin ay hindi nila talaga napagpufokusan agad. Kaya nahihirapan yung mga educators na mag-conduct ma-develop sa kanila itong habits of the minds ni na Costa and Gallic. So, para matugunan po itong mga ganitong mga gawain o para mas ma-develop din yung habit of the mind. So, kailangan daw po natin ng exercise. Exercising curriculum leadership in selecting textbook and other instructional materials. So, tayo as a curriculum leaders din, kailangan talaga natin na exercising curriculum leadership and selecting textbook
and other instructional materials. So, sabi daw, teachers should be empowered to select the textbook and other instructional materials that they use in their classes. In some school, teachers are enjoined to participate in the textbook selection processes. Ayun po. In 2015, the Department of Education developed a framework for developing and selecting textbook and other instructional materials. The framework prescribed that all textbook and instructional materials are so, dapat daw po aligned to the K-12 curriculum, contain expert system of knowledge, have provision for the differentiated instruction, provision for reflective thinking, and provision for parental and community involvement. So, bakit daw po mahalaga nating malaman yung mga ganito? Kasi po, siyempre, pag tayo as a teacher, dapat yung curriculum na ituturo talaga natin ay appropriate and measurable din siya. Kaya kailangan yung mga textbook, yung mga instructional materials natin ay angkop din at mas relevant or achievable yung sa project learning outcomes po natin o sa mga goals natin. Kailangan po talaga ay updated siya and naka-aligned to the K-12 curriculum, lalo na po at K-12 curriculum na po talaga tayo. So, kailangan yung curriculum po talaga natin ay pang K-12. So, sabi daw po, aligned to the K-12 curriculum. The textbook and other instructional materials should follow the curriculum standards and competences prescribed by the K-12 curriculum. So, siyempre tayo as a teachers and siyempre curriculum leaders, alam natin na dapat yung mga ituturo natin o yung mga laman ng textbook and ng mga instructional materials natin ay nakabase sa kung ano man yung standards o competences na ibinigay o alam natin na dapat na ituturo natin sa kanila, lalo na under ng K-12 program. So, the content expert system of knowledge, yung pangalawa. Authors that are expert in the field should write the textbook and other instructional material. It is also important that the content of the instruction materials are accurate and up-to-date. So, kailangan, siyempre, tayo nga, nagde-develop tayo ng curriculum, nag-evaluate tayo, nag-implement tayo ng angkop na curriculum for them. So, kailangan tayo as a curriculum leader, alam din natin ang mga content ay updated and accurate sa curriculum. Lalo na kung talagang kailangan ng improvements, ng development doon sa ating mga ituturo, lalo na sa mga textbook and sa mga instructional material. So, kailangan alam natin na ito bang itong textbook na to, itong mga books na to, ito bang mga learning materials na to ay naka up to date siya and accurate siya doon sa ating ituturo, lalo na sa K-12 Basic Education Program curriculum. And pangatlo daw, have provision for differentiated instruction. It is important to provide activities and assessment strategies that are relevant to the learning style and thinking preferences of the learners. The needs of slow learners and fast learners should also be considered. So, as a teachers, we are tayo yung mas nakakaalam kung ang mga estudyante natin ay fast learner and slow learners. So, kailangan makonsider din natin yung mga kakayahan and mga kahinaan ng ating estudyante. Kaya kailangan yung alam din natin kung paano natin ma-differentiate yung instruction. Kailangan talaga na meron tayong consideration when it comes to this. Kasi
sa pagkakandak ng mga activities and ng mga assessment strategies ay nakadepende pa rin po sa atin yan. Kasi tayo nga po, yung mga teachers, tapos siyempre tayo, alam natin kung anong mga ilalagay natin sa ating curriculum, lalo na tayo yung mga curriculum leader. So, kailangan yung mga learning style and yung mga strategies, yung teaching preferences po natin ay ibabase din po natin sa ating mga learners. Kung ano ba itong mga learners natin. Kung ito ba ay slow learners or fast learners. So, yung curriculum na i-implement natin o gagawin natin para sa kanila ay accurate and angkop din po sa kung ano yung kaya din po nilang gawin. So next is provision for reflective thinking. The instructional materials in textbooks should engage the learners to develop deeper understanding of the lessons, develop critical and creative thinking, and encourage reflective thinking. So, kailangan daw po na mayroon talagang reflective thinking. Kasi, siyempre, yung critical thinking ng bata, lalo na ngayon nasa meron na tayong K-12 and siyempre meron na din tayo itong mga bata na to ay mga 21st learner. So, kailangan talaga na ma-develop yung reflective thinking ng bata, lalo na kapag nag-aaral sila. Kaya tayo as a teacher, dapat ma-develop natin yon and lalo na sa pamamagitan ng mga libro o mga textbook na ibibigay natin. And siyempre, yung mga assessments, mga activities, and also the tawag na ito, instructional materials na mga gagawin natin. Yung mga IMs natin ay kailangan